We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos yang aram na imbag amalem mayap agat panapon kapuso. Narito na ang 1 North Central Luzon. Hatid namin ng mga pinakamalalaki at pinakauling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Mga kapuso, mga pinagamitang mantika mula sa mga kainan na diskubreng itinatapon sa kanal sa Malimgas Public Market. Ang detalye sa live report ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, muling nagpaalala ang management ng Malimgas Public Market, ganun din ang Task Force Disiplina sa mga negosyanteng patuloy na lumalabag sa umiiral na ordinansa ng lungsod. Maaga nag-ikot ang Task Force Disiplina at pamunuan ng Malimgas Public Market sa mga kainan sa loob ng palengke. Pinagsabihan ng mga tendera, ito'y matapos madiskubre itinatapon sa kanal ng pamilihan ang mga gamit ng mantika mula sa mga kainan. So far, nakikita namin may strainer pero yung oil, medyo kailangan pa rin paalalahanan. Muli sila, meron pa rin babiolate. Ito raw ang dahilan kung bakit madalas umapaw ang drainage canal sa palengke. Kung patuloy umanong lalabag ang mga may-ari ng kainan, irerekomenda silang tanggalan ng permit. Kasi nagbabara yung drainage. Tapos nung nabungkal nila yung drainage, yung mantika. Yung mantika kasi tumitigas yung parang semento pag tumigas na yun. Aminado ang ilang negosyante, nagtatapon ng used oil sa drainage canal. Pero ngayon, iniuuwi na ang mga pinagamitang mantika. Kami na mismo ang naglalagay sa lagyanan tapos kami na mismo ang nagtatapon kasi kami rin naman po yung mahihirapan eh. Lalo na pag peak hours ma'am, daming kumakain, nangangamoy siya. Babara kasi kami rin lang ang kawawa. Kaya tingnan nyo sa akin, hindi ako binabaha, hindi ako yung drainage namin hindi yan umapaw. Magmumulta ng 500 hanggang 1,500 pesos ang sinumang lalabag sa sanitation code. Pero kung lalampas na sa 3 beses ang paglabag, revocation of permit na ang ipatutupad ng lokal na pamahalaan. Chris, kung kinakailangan daw natanggalan ng permit ang mga negosyanteng hindi tumatalima sa ordinansa ay gagawin ng lokal na pamahalaan para madisiplina ang mga tindera. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Nangamatay ang mga tanim na palay sa ekta-ektaryang sakahan sa Dilasag, Aurora dahil sa pag-atake ng brown plant hopper. Halos natutuyo na ang dahon ng mga tanim na palay dahil sa mapaminsalang insekto. Sa ulat ng lokal na pamahalaan, umabot na sa 60 ektaryang sakahan mula sa 7 barangay ang apektado. Ayon sa eksperto, sinisipsip ng insekto ang nutrients ng palay hanggang sa mamatay. Nangangamba na ang mga magsasaka sa posibleng pagkalugi. Sisipsipin niya yung katas ng palay kaya parang matutuyo siya. Kasi pagka nasipsip niya na po yan, mamamatay na. Hindi na po makakagawa ng pagkain yung palay kasi tuyo na po yung dahon niya. Samantala, 29 anyos na lalaki sinaksak ng kanyang kapatid habang nagiinuman sa San Juan, Ilocos Sur. Tutukan sa report. Sugatan ang 29 anyos na lalaki matapos saksakin sa hita ng kanyang kapatid sa San Juan, Ilocos Sur. Ang suspek ay 33 anyos na nakatatandang kapatid ng biktima. Sa investigasyon, hindi nagkaunawaan ang suspek at isa pa nitong kapatid habang nag-iinuman. Umawat lang daw ang biktima pero sinaksak siya ng suspek. Nag-iinuman sila sa isang birthdayan, nagkaroon sila ng mainit na pagtatalo. Kahapon sir, nagkaroon naman sila ng agreement na hindi na magpapail ng kaso itong biktima sir. Kasi magkapatid naman daw sila at saka na ano lang sa kalasingan sir.
Hinampas ng basag na bote sa mukha ang 52 anyos na si Jovencio Lopez Jr. ng kanyang nakainuman sa Cabugao, Ilocos Sur. Kwento ng biktima, nagiinuman sila ng kanyang mga kamag-anak nang bigla umanong naghamon ng suntukan ang suspect. Natimadera kung nagawid-agawid akon. Diyan akseptarang nakadayo basitin ko adamat ng lipak latat tirupa kung ako kita ikastak tarupak agaraw busmati daran sir. Sugatan ang kaliwang mata at mukha ng biktima. Tumakas ang suspect matapos ang insidente. Inaalam pa ng PNP ang motibo sa insidente. We will file regular filing po ito. Ipafile po natin sa kanyang serious physical injury. Brevis Bulsaw, One North Central Luzon. Helicopter na sinakyan ng ilang opisyal ng PhilHealth nag-emergency landing sa isang palayan sa Badoc, Ilocos Norte. Nakatutok live si Gab De Luna. Gab? Chris, nakaparada pa rin dito sa palayan ang nag-emergency landing na private helicopter dito sa Barangay Gabut Norte sa Badoc, Ilocos Norte. Ligtas na nakalapag ang helicopter na ito matapos mag-emergency landing sa gitna ng palayan sa Badoc, Ilocos Norte. Ang mga nakasakay, ligtas din na lumabas mula sa helicopter. Sa investigasyon ng Badoc Police Station, matataas na opisyales ng Philippine Health Insurance Corporation na dadalo sa Lab for All o Free Medical Mission sa Laoag City ang mga sakay ng helicopter. Nag-malfunction yung rotor ng helicopter. Buti na lang, maagap yung piloto at nag-emergency landing doon mismo sa may palayan. Pumasok daw ang isang ibon sa rotor ng helicopter kaya nag-malfunction. Nakadalo rin sa programa ang mga lulan nito. Lahat naman po ay safe sila at walang sakta. Na-escortan din ng ating police, yung mobile car hanggang nakarating sa Centennial Arena. Chris, sa ngayon ay binabantayan pa rin ng mga pulis ang helicopter na nag-emergency landing nga. At samantala ay nakumpirma natin yung mga sakay nito na 2 piloto at 2 pasahero kasama dito ang President at CEO ng PhilHealth na si Emmanuel Ledesma Jr. Kani-kanina lang, Chris, ay nakausap natin yung mga residente at nakumpirma nga natin ang kaligtasan ng mga sakay nito. Chris? Maraming salamat, Gab De Luna. BIR nagsasagawa ng surveillance at monitoring sa mga hindi rehistradong online business. Sundan sa ulat ni Claire Lacanilaw. Last na tayo mga boss. Pamahin green na lang. Kahit mayroon ng tindahan, malaking tulong pa rin daw sa negosyanteng si Josh Carino mula Kalasyaw, Pangasinan ang pagbebenta online o live selling sa kanyang mga produkto. Bukod sa mabilis na makilala ang negosyo, paraan din niya ito upang mabilis na makabenta. Tiniyak naman ng negosyante na kumpleto siya sa dokumento, kabilang na ang kanyang online business. Sa business po namin, ang ginagawa po namin is nagpo-post kami sa page. Ang advantage po nun is mas maraming taong nakakakita kung ano yung binabenta namin, mas mabilis kaming makakahakot ng mga customer. Isa po yun sa advantage para mas makilala. Ngunit ayon sa BIR, may mga ilan pa ring online business ang hindi rehistrado. Nagsasagawa ng mahigpit na surveillance at monitoring ang BIR sa mga online seller na hindi pa nakakapagparehistro. Maaring magmulta o makasuhan ang sinumang online seller na mahuling hindi pa rehistrado. Pag once na napunta na namin sila and na-inform na kailangan mag-register. So mag-iwan kami sa kanila ng form, list of violation. So ang violation nila is failure to register. Okay? So after that, magno-notice kami. First and then second and final. Pag hindi pa rin po sila nag-register sa amin, ano yung resort namin? Pwede namin silang filean ng kaso. Claire Lacanilaw, One North Central Luzon. Patuloy namang isinasagawa ang enrollment ng mga estudyante sa Mangaldan National High School. Narito ang report. Na-enjoy na raw ng magkaklaseng Janica at Jeremy ang kanilang mga aralin sa ikatlong linggo ng pagbabalik klase sa Mangaldan National High School para sa school year 2023 to 2024. Yung mga na-miss pong mga days, kailangan po talagang habulin. Kami mga students naman po, natututo din naman po ng maayos. Yung mga teachers po is magaling din po magturo.
Sa kabila nito, marami pa rin ang nagpapa-enroll. Sa tala ng MNHS, grade 10 ang may pinakamaraming na idadagdag na late enrollees. Sila yung mga nanggagaling sa ibang probinsya, yung mga nagbakasyon at nung una parang gusto daw nilang doon na mag-aral pero na-realize nila lately na mas gusto nilang bumalik dito sa Mangaldan National High School. Pasok pa rin naman daw sa ratio na 40 to 45 students in one classroom ang lahat ng grade level. Liban na lang sa grade 10 na meron na umanong mahigit 50 estudyante sa kada classroom. Kaya bubuo ng karagdagang section ng paaralan para matutukan ang mas epektibong pag-aaral ng mga learner. Sapat naman daw ang bilang ng classroom. Hanggat may gustong mag-aral, alam mo naman po tayo sa DepEd, Education for All po tayo. Pero sana, ang mensahe ko lang ay sana hindi na po tumagal. Kung valid yung reason naman po nila, tatanggapin pa rin po natin. Kasama si Jing Dakanay, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Umarangkada na ang Panagdadapon Festival 2023 sa Quirino bilang bahagi ng pagdiriwang ng 52nd anniversary ng pagkakatatag ng lalawigan. Sumasalamin ang selebrasyon sa mayamang pamana ng kultura ng mga katutubo sa Quirino. Ang Panagdadapon ay lokal na termino ng ibig sabihin ay pagtitipon ng bawat mamamayan upang ipagdiwang ang kapistahan. Isa sa mga tampok na aktibidad ang parada kung saan ipinakita ang kapistahan ng ilang bayan tulad ng ginamuan ng kabarugis, karangalan ng difun at pagkamulat ng aglipay. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Karagdagang ballot boxes dumating na sa Dagupan City. Ang detalye sa ulat ni Jasmine Gabriel Galban. Dumating na sa Dagupan City ang karagdagang ballot boxes na gagamitin sa barangay at sangguniang kabataan elections. Dahil sa dami ng dumagdag na bilang ng botante, dinagdagan din ng ballot boxes na gagamitin sa eleksyon. Ngayong linggo lang, naipasakamay na sa City Treasurer's Office ang mga ballot box. Kabuang 386 na ballot boxes ang gagamitin sa BSKE 2023 sa Dagupan City. Yung kakulangan nakumpleto na po sa ngayon. And yung mga existing ballot box dito sa area natin is ongoing na po yung pag-refurbish ng City Treasurer. Mahigit isang buwan bago ang araw ng eleksyon, dumating na rin ang iba pang election paraphernalia na nakatakdang ipasakamay sa mga BEI sa unang linggo ng Oktubre. Yung mga indelible ink, mga folders, yung mga checklist, nandyan na po yan sa City Treasurer. Samantala, walang nakikitang anumang banta ang PNP sa darating na barangay elections. Gayunman, sinimulan na ng Dagupan City PNP ang deployment ng pulis sa iba't ibang lugar. Lahat po ng ating barangay dito po sa lungsod ng Dagupan ay mayroon na po tayong mga deployed PNP personnel para po sa agarang aksyon kung sakaling mayroon pang mga problema na mangyayari during the day na magkakaroon po tayo ng BSKE. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Ipapamahagi ng DSWD ngayong linggo ang ayuda sa rice retailers sa Region 1 na apektado sa pagpapatupad ng price ceiling. Ang detalye sa report. Gaya ng iba, lugi rin umano ang mga rice retailers sa pamilihang bayan ng Mangaldan, Pangasinan. Napipilitan daw silang magbaba ng presyo bilang pagtalima sa price cap ng bigas kahit pa mas mataas ang kanilang puhunan. Sinimulan na ang pamamahagi ng tig 15,000 pesos sa National Capital Region bilang ayuda sa kada naluging rice retailer. Mula ito sa pondo ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ayon sa DSWD Region 1, ngayong linggo na ang schedule ng pamamahagi ng cash assistance sa mga rice retailers sa Rehiyon 1.
Dito naman po sa Region 1, kami po ay nakikipag-ugnayan sa DTI para po doon sa final list ng kanilang accredited na micro-rice retailers. Pero paliwanag ng ahensya, mga lehitimo o mga may permit lamang ang mga benepisyaryo. Nakarehistro sila ng legal. Opo. At meron pong classification ang DTI kung ano po yung micro. Pero kung ang ibang rice retailer ang tatanungin, kulang pa raw ang 15,000 pesos na economic relief assistance. Ay kulang, lalo na yung mga ibang pwesto dyan, maraming stock, mga ano. Kung kami lang, kung ako lang, okay lang naman. Pero kung may dagdag, di mas maganda. Pinag-aaralan naman na raw ito ng gobyerno. Kasama si Jing Dakanay, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Mga kapuso, patuloy na minomonitor ang dalawang sama ng panahon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang low pressure area sa labas ng PAR huling namataan sa layong 3,015 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Sabi ng Pag-asa, hindi ito inaasang papasok sa PAR at mababa rin ang tsansang maging bagyo. Ang LPA naman sa loob ng PAR nakita sa layong 715 kilometers east-northeast ng Basco, Batanes. Mababa rin ang tsansa nitong maging bagyo ayon sa Pag-asa. Pero pinapalakas ito ang habagat na nakakaapekto sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Nakakaapekto rin ang trough ng LPA sa Batanes at Cagayan. Base sa datos ng Metro Weather, malaking bahagi pa rin ng Northern Luzon ang uulanin. May malalakas na ulan sa Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Apayao, Ilocos Region, Cagayan at Isabela. Posible rin ang pag-ulan sa ilang bahagi ng Central Luzon. May tsansa rin ng pag-ulan sa iba pang bahagi ng bansa, kabilang na ang Visayas at malaking bahagi ng Mindanao. Na-recover ng PNP ang SUV na nakabangga sa 20 anyos na buntis at kinakasama nito sa Mangaldan, Pangasinan. Tutukan sa report. Nasa kustodiya na ng Mangaldan Police ang SUV na nakabangga sa 20 anyos na buntis at kinakasama nito na sakay sa motorsiklo. Nangyari ang aksidente sa National Road ng Barangay Bari, Mangaldan, Pangasinan. Ayon sa pulisya, na-recover ang sasakyan sa isang talyer sa Barangay Tubong, Dagupan City. Challenge po natin yung may-ari ng talyer kung sino po yung nagdala doon sa talyer at tinawagan po ng may-ari ng talyer yung may-ari ng sasakyan. So dumating po yung anak ng may-ari ng sasakyan kasi po ang may-ari ng sasakyan ay currently residing na po sa ibang bansa. Nasa Amerika umano ang may-ari ng sasakyan. Mismong ang anak nito ang nag-surrender ng sasakyan sa PNP. Nung tinanong natin during that time na nangyari yung insidente kung sino po yung nagda-drive at kung sino yung na-involved doon sa vehicular traffic incident natin na nangyari, namin na yun yung boyfriend niya po yung nakadrive nung gabing nangyari yung aksidente. Maharap sa patong-patong na kaso ang 31 anyos na driver. Alam naman na po namin kung saan siya. Willing naman po siyang mag-voluntary surrender. But in the process kasi ng natin, sa batas natin, hindi na po natin siya pwedeng i-custody is because nag-lapse po yung ating reglementary period. Saka hindi po natin mako-considered as hot pursuit operation yung nangyari. Hindi pa raw tanggap ng pamilya Biyay ang nangyari sa kanyang anak at apo na parehas na nasawi dahil sa insidente. Nasa ICU naman ang kinakasama ng biktima. Gusto ko talaga mahuli yung gumawa sa kanila. Kasi 2 buhay yung nawala sa amin. Tapos yung manungupan doon pa. Hindi pa namin alam kung makakasurvive or kaya mahirap. Kasama si Jing Dakanay, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Tumanggap naman ng social pension ang mahigit sa 2,000 senior citizens sa Calasiao, Pangasinan. Sundan sa ulat ni Claire Lacanilaw. Kahit hirap makalakad, matyagang pinuntahan ng 68 anyos na si Jacinto Ferrer ng Barangay Doyong, Calasiao, Pangasinan ang pamamahagi ng social pension ng DSWD sa mga tulad niyang senior citizen. Malaking tulong umano ito sa araw-araw na medikasyon para sa kanyang high blood at osteoarthritis. Pambili ng po yung mga maintenance. Tapos lalong makakatulong kasi sa hirap ng buhay po, nandun na makuha ng maintenance kasi araw-araw akong nagmi-maintenance . Ayon sa Office of the Senior Citizens Affairs,
Aabot sa mahigit 2,000 na mga senior citizen ang nakatatanggap ng social pension. Tiniyak ng tanggapan na dumadaan sa masusing validation at assessment ang mga senior citizen para sa social pension. Dumaan sila sa validation na manggagaling sa mga region ng DSWD. Pagkatapos ibabalidate sila kung talagang sila karapat-dapat na tumanggap ng social pension. Kaya pumasa lahat yung mga nandito, ang tinatawag nilang the poorest. Batid ng tanggapan na limitado lang ang slot para sa pamamahagi ng social pension dahil sa kakulangan ng pondo. Kuminsan kasi walang dumadating sa aming slot. Ang nangyayari, ang ginagawa namin, yung mga namamatay na tumatanggap ng social pension, ipinapalit lang namin. Yung slot na nanggagaling sa region, walang dumarating sa amin. Magtatagal ang pamamahagi ng social pension para sa second quarter hanggang bukas. Kasama si Henry Domincil, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. 30 anyos na lalaki na tubong Mariveles, Bataan, nakaimbento ng improvised electric car. Tunghayan sa report. Hindi raw problema para sa 30 anyos na car enthusiast na si Albert mula Mariveles, Bataan ang mataas na presyo ng gasolina. Ang bigas na sasakyan, kaya naman daw kasi maging electric. Gamit ang nabiling sasakyan at motor mula sa junk shop at mga pagkukumpuni ng pyesa tulad ng baterya at controller sa online shop, nakabuo si Albert ng isang improvised electric car sa loob lamang ng 3 buwan. Nung bata kasi ako, hindi naman ako yung mga bata na lumalabas. Hindi ako natutuwa na nagbabasketball, naglalaro sa labas. Kung muli na ginagawa ko, yun, mga sirang radyo, TV, binabaklas ko. Siyempre, curious tayo sa mga ganung bagay. Ayun, hanggang pagtanda ko, ganun din ang ginagawa ko. Di tulad ng isang conventional na sasakyan, low maintenance daw ang mga electric car. Ang improvised e-vehicle na Albert, pwedeng mag-full charge gamit ang kanyang universal charger sa loob ng 4 na oras. Aabot sa 50 kilometers ang kaya nitong ibiyahe sa kada isang full charge. Tingin ko low maintenance kasi charge ka lang ng charge eh. Tapos yung may regen brake din siya, halos di ka rin gumagamit ng preno. Yung motor lang din yung nagpapahinto doon. Tapos ibinabalik nung motor yung power pag nagbe-brake ka doon sa battery. Naniniwala si Albert na balang araw ay mas darami pa ang tatangkilik sa e-vehicle. Yung electric car, mahal siya sa una. Pero habang ginagamit mo na siya, yung maintenance niya halos wala na. Tapos meron ka pang na pwede siyang i-charge gamit yung solar or other renewable type of energy. Ayon kay Albert, hindi sa uri na babase kung gaano katibay ang isang sasakyan dahil nasa pangangalaga pa rin daw ito ng may-ari. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Libreng serbisyo medikal hatid ng DOH sa mga residente ng Ilocos Norte. May report si Gab De Luna. Naghandog ng libreng serbisyong medikal sa mga mamamayan ng Ilocos Norte. Ginanap ito sa Ilocos Norte Centennial Arena. Layon ng aktibidad na ihatid ang serbisyong medikal sa mga mamamayan upang hindi na sila mahirapan sa pagpunta sa mga ospital para sa konsultasyon at pagpapagamot. Katuwang sa aktibidad ang Department of Health. We have been working closely with the different government agencies, the LGUs, and our private sector partners to bring free medical services and other worthwhile services to the province. Namigay rin ang DOH ng mahigit 100 wheelchairs, 600 na prescription glasses at mga libreng gamot. Umarangkada rin ang mobile x-ray na libreng handog sa programa. Ikinatuwa ito ng mga pasyente dahil malaking tipid daw ito sa gastos sa mga check-up at gamot.
Si Tatay Orlando, galing pa raw sa bayan ng Marcos at sinamantala ang pagpapagamot sa pamamagitan ng naturang program. Na kami, nakurapay kami. Ngayon babayan ititulong ni Apo Presidente ti programa ng para kada kaming awanan. Dito iti nabayagan nga inururay ming pabor. Kagada kami launay nga marigrigat. Samantala, namigay rin ang DSWD ng mga family food packs sa mga piling pamilya sa probinsya. Kasama si Reynold Velasco, Gab De Luna, 1 North Central Luzon. Iringan ng ilang tindera sa Malimgas Public Market sa Dagupan City, problema raw ng mga opisyal ng barangay. Sundan sa report. Problema ng mga opisyal ng Barangay 2 and 3 ang madalas sumanong pag-aaway ng ilang tendera sa Malimgas Public Market sa Dagupan City. Karaniwang umaabot sa 3 hanggang 4 na reklamo ang natatanggap nila kada linggo. Chismis ang madalas sa dahilan ng pag-aaway ng mga tindera. Sinusundan ito ng problema sa utang. Bunsod dito, inilunsad sa barangay ang Market Complaint Desk na tututok sa mga problema ng mga tindera sa pamilihan. Umabot sa 504 ang bilang ng kilowatt-hour meters ang kinailangan palitan ng Ilocos Sur Electric Cooperative matapos mapinsala o malubog sa baha sa nagdaang bagyong Egay. 483 dito ay sa Vigan Sub-Office kung saan nagkaroon ng malawakang pagbaha. 140 na poste rin ang napalitan at 20 na distribution transformers. Bunsod dito, ipinagpaliban muna ang pagsisilbi ng disconnection notice at pagputol sa supply ng kuryente sa nasasakupan ng 2 sub-office. Matapos ang 3 taon, muling ipinagdiwang ang kapistahan ng patron ng Mariveles Bataan na si San Nicolas de Tolentino. Dinagsan ng libu-libong deboto ang pagdiriwang na tila sabik na muling magawa ang kanilang panata. Bilang bahagi ng kapistahan, inilibot sa bayan ang imahen ni Apo Kulas kasama mga mananampalataya. Nagsayawan pang mga deboto habang isinasagawa ang prosesyon. Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, trending sa social media ang world premiere ng action drama series na Maging Sino Ka Man. Talagang inabangan ng fans ang pilot episode ng bagong telebabad series ng GMA. Kabilang sa pinag-usapan ang mga bida sa serye na sina primetime princess Barbie Forteza at pambansang ginoo David Licauco na gumanap bilang Monique at Carding. Samantala, full support si Jack Roberto sa bagong proyekto ng kanyang girlfriend na si Barbie at ng ka-love team nito na si David. Sa katunayan, nakibahagi rin ang aktor sa pag-promote ng world premiere ng TV series. Samantala, 5 estudyante sa Ilocos Norte nakasungkit ng 5 gold medals sa sinalihang kompetisyon sa Hong Kong. Tunghayan sa report ni Gab De Luna. Hindi matatawaran ang galing ng Pinoy sa anumang larangan, mapasining, sports at maging sa matematika. Ang 5 mathletes mula sa Sarat National High School nag-uwi ng 5 gold medals at 4 na trophy matapos sumabak sa Hong Kong International Mathematical Olympiad 2023. Mahigit 17 bansa mula sa Asia, Europe, Africa at Oceania ang lumahok sa kompetisyon. Ang grade 7 student na si Brian Jansen Vallejo nakakuha ng perfect score na hinirang na world champion at world startup scorer sa secondary 1 level. World first runner-up in secondary 1 naman ang mathlete na si Allen Iver Baroga. Habang world first runner-up in secondary 2 si Zairine Angelica Duluog. Trinay ko lang ma'am ng trinay hanggang nakuha ko yung sagot. Masaya at exciting po yung competition namin ma'am. Mas binibigyan ko talaga ng focus yung pag-aano ko sa sarili ko po. Pag-i-improve ng math skills ko po. Lalo na po medyo malaki-laki itong competition international. Pareho ring nakakuha ng gold award ang mathletes na sina Natalie Margaret Balisacan at Maria Cassandra Duque. Sinabi ko po sa sarili ko po na kakayanin ko po to and nag-focus lang po ako sa test paper po. We all have that experience na maghihirap ka talaga para ma-achieve yung gusto mong rank po o award. Kaya po sa mga panahon na nahihirapan ako, inisip ko lang po ang aking mga magulang na palaging sumusuporta sa akin. Nakatakda silang sumabak sa susunod na Math Olympiad na gaganapin sa Davao City ngayong taon.
Isang malaking karangalan daw ito, hindi lamang sa Sarat National High School, pati rin sa buong probinsya at sa Pilipinas. Siyempre masaya po because they are bringing honors not only in our school, in the division, but entire world. Kasama si Reynold Velasco, Gab De Luna, 1 North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.